Daniela! Anong oras na? Bakit hindi mo pa naalis ang alikabok sa bintana? Sigaw ni Aling Felisa habang dumadagundong ang takong niya sa marmol na sahig. Paumanhin po, Aling Felisa. Ako na po. Sagot ni Danny habang mabilis na pinupunasan ang bintana gamit ang basang-basahan. Nanginginig ang kamay niya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa takot. Isa pa lamang ito sa marami pang pagalit na sigaw na inaasahan niyang matanggap sa buong araw. Mula sa kusina, dumating si Gwen. Nakasuot ito ng mamahaling damit, may hawak na cellphone at puno ng lipstick ang labi. Tinignan si Danny mula ulo hanggang paa. Ew! Para kang daga sa ilalim ng mesa. Huwag mo ang hipuin yung mamahaling face ni Mama. Mahal yan, hindi para sa hampas lupa na kagaya mo. Napalunok si Danny. Pasensya na po, Ma'am Gwen. Araw-araw, ganito ang eksena sa bahay ng mga Romero. Para kay Danny, ang bawat segundo sa bahay na yun ay isang martiryo. Simula nang mamatay ang lola niyang nagpalaki sa kanya, wala na siyang ibang matakbuhan. Tinanggap niya ang trabaho bilang kasambahay sa pamilya Romero para lang may pangkain at matirhan. Ngunit hindi lang siya basta katulong. Siya ang pinakamababa sa lahat ng mababa para kay Felisa at Gwen. Kahit kaunting pagkakamali ay sapat na upang ipahiya siya o pagbantaan ng pagpapaalis. Huwag mong kalimutan linisin ng banyo Amoy mahirap na eh. Parang ikaw. Buwelas ni Gwen habang umuupo sa sofa. Nakataas ang paa at nanonood ng TV. Nga pala, bumili ka rin ng facial tissue. Huwag yung mumurahin Mas gusto ko yung imported. Gamitin mo na yung ipon mo. Ipon? Tanong ni Danny sa sarili. Paano naman ako makakaipon kung araw-araw akong binabarat sa sweldo at pinapakain lang kung kailan nila gusto? Tahimik lang si Danny. Kadalasan, tinitiis niya ang lahat. Hindi dahil sa pagiging mahina, kundi dahil may pangarap siyang kumapit. Gusto niyang makaalis sa mundong puno ng pang-aalipusta. Gusto niyang balang araw, maramdaman kung paano maging taong may halaga. Habang nagwawalis siya sa likod ng bahay, napansin niya ang lumang bodega na matagal nang hindi binubuksan. Inalok niya si Aling Felisa na lilinisin ito at agad itong pumayag. Sabay sabing, "Abay, bahala ka sa buhay mo. Baka nga may daga pa dyan eh." Pagbukas ni Danny ng bodega, agad siyang nabalot ng alikabok at amoy amag. Nagsimula siyang magwalis, ngunit sa ilalim ng lumang mesa, may nakita siyang kahon na nakabalot ng tela. Pinagpag niya ito at binuksan. Isang makapal na sulat ang nakasulat doon. Ilang lumang larawan at isang dokumentong may nakasulat na Salazar Group of Companies, Confidential Hair Documents. Napakunot noo siya. Salazar? Hindi ba't yun ang apelyido ng lolo ko? Hindi niya alam, pero ang kahon na yun ang magbabago sa takbo ng buhay niya. Mula sa pagiging alipin, patungo sa isang nakamamanghang kapalaran. Tahimik na inilabas ni Danny ang kahon mula sa bodega at dinala ito sa kanyang maliit na silid sa likod ng bahay. Mayroong mga tumatagas na tubig mula sa kisame at sira-sira na ang dingding. Pero yun lang ang kaisa-isang lugar na makakapagbigay sa kanya ng kaunting katahimikan. Marahang binuklat ni Danny ang mga laman ng kahon. Sa ibabaw, merong isang sulat na dilaw na ang papel. Halatang ilang taon lang nakaimbak ito. Sa sulat, nakalagay ang pangalang Ernesto Salazar. Isang pangalan na matagal nang iniiwasang banggitin ng kanyang yumaong lola. Para sa aking pinakamamahal na apo, Daniela Salazar. Kung sakaling matagpuan mo ito, ibig sabihin ay hindi na ako nabigyan ng pagkakataong hanapin ka. Ngunit tandaan mong hindi kita nakalimutan. Isa kang Salazar, tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan ko. Napahawak si Danny sa dibdib. Apo? Tagapagmana? Sumunod ang ilang litrato. Isang batang babae na hawig sa kanya. Karga ng isang matandang lalaki na may suot na itim na Amerikana at may makapal na salamin. Isang larawan naman ang nagpapakita sa parehong lalaki sa harap ng isang gusali. Salazar Group of Companies. Sa likod ng larawan, may nakasulat na, "Para sa aking apo. Isang araw ay mapapasayo rin ito." Sumunod na binasa ni Danny ang dokumentong nakafolder.
legal papers, notaryo, at testamento. Ipinangalan sa isang Daniela S. Salazar ang ilang porsyento ng shares sa kumpanyang Salazar Group. Nakalista rin doon ang pangalan ng abogadong dapat lapitan niya, Attorney Javier Cruz. Hindi makapaniwala si Danny. Para bang ang mundo niya ay biglang huminto. Si Danny na araw-araw ay binubulyawan, inaalipusta, at pinapalayas mula sa sariling silid, ay may posibilidad palang may-ari ng isang malaking negosyo. Pero sa kabila ng kagulat-gulat na tuklas, pumasok pa rin ang takot sa kanyang puso. Paano kung peki ito? Paano kung hindi ito totoo? Bulong niya sa sarili. At kung totoo man, dapat bang paniwalaan agad? Wala akong pera. Wala akong kakampi. Kinabukasan, habang pinapainit niya ang pagkain ni Gwen, hindi mapigilan ni Danny ang mag-isip. Pinanood niya si Gwen na pabirong pinandidirihan ang kanyang nilutong sinangag. Amoy mahirap talaga kapag ikaw ang nagluto. Tumawa si Aling Felisa. Dapat yata palitan na natin yan eh. Nakakaya na sa mga bisita. Ang baho-baho pa ng damit. Ay, Diyos ko. Hindi na nakapagsalita si Danny. Pero sa kanyang puso, may umuusbong na apoy. Hindi ito galit, kundi pag-asa. Gabi na. Tahimik ang lahat. Habang tulog na sina Felisa at Gwen, muling binuklat ni Danny ang sulat. Nakasaad din doon ang address ng law firm kung saan nagtatrabaho si Attorney Javier Cruz. Kinabukasan, sa unang pagkakataon, sa matagal na panahon, nagpasya siyang lumabas, hindi bilang utusan, kundi bilang taong may karapatang alamin ang katotohanan. Bago siya umalis, isang bulong ang sinabi niya sa sarili niya. Kung totoo man ito, hindi na nila ako muli pang matatapakan. Tirik ang araw nang pumunta si Danny sa address na nakasulat sa liham ng kanyang lolo Ernesto. Suot niya ang pinakamaayos niyang blusa, yung may kaunting butas sa tagiliran pero hindi halata kung hindi lalapitan. Kinakabahan siya habang nasa harap ng isang mataas at modernong gusali. Pagpasok niya, sinalubong siya ng receptionist. Ma'am, may appointment po ba kayo? Wala po. Nanginginig niyang sagot. Gusto ko lang po sanang makausap si Attorney Javier Cruz tungkol po sa Salazar Group. Napatingin agad ang receptionist. Sandali lang po, ma'am. Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang matikas na lalaki na nasa 50 ang edad. May salamin ito at magalang na ngumiti. Ako si Attorney Cruz. Kayo po si Daniela. Daniela Salazar po. Mahinang sagot ni Danny. Nanlaki ang mata ng abogado. Ikaw si Daniela? Ikaw na nga! Halos mamuo ang luha sa mga mata ni Attorney Cruz. Agad niya itong pinapasok sa opisina at binuksan ang makapal na file. 20 taon ko nang hinahanap ang nawawalang apo ni Ginoong Ernesto Salazar. Inakala namin hindi ka na namin matatagpuan. Pero salamat naman at buhay ka. Hindi pa rin makapaniwala si Danny. Totoo po ba ang lahat ng sinasabi niyo? Totoo pong apo ako ni Lolo Ernesto? Siyang tunay. Kinuha ka ng anak niyang babae at itinago sa probinsya. Nang namatay siya sa aksidente, ang lola mo na ang nag-alaga sa iyo. Matagal nang sinisisi ng matanda ang sarili niya kung bakit hindi ka niya agad napakilala sa lolo mo. Nagpatuloy sa pagsasalita ang abogado. Si Ginoong Ernesto ay pumanaw. 3 taon na ang nakakalipas. Pero bago siya namatay, gumawa siya ng huling testamento. At nakasaad roon, ikaw ang tagapagmana ng 35% ng Salazar Group of Companies. At kung ikaw ay matagpuan, bago ka tumuntong ng 25, ikaw din ang uupong bagong CEO ng kumpanya. Halos hindi makapagsalita si Danny. CEO? Ako? Hindi ko po alam ang kahit anong tungkol sa negosyo. Isa lamang po akong katulong. Ngumiti si Attorney Cruz. Isa kang Salazar. At hindi mo kailangang maging perpekto agad. May mga taong handang tumulong at magturo sa'yo. Ang importante, magkaroon ka ng puso. At malinaw na meron ka nun. Napaluha si Danny.
Hindi niya inaasahang may taong magpapakita sa kanya ng respeto, higit lalo ng pagtanggap. Pwede po bang huwag mo na nilang malaman? Tanong ni Danny. Hindi pa po kasi ako handa. Gusto ko pong malaman muna kung sino talaga sila at kung paano nila tinatrato yung mga taong katulad ko bago ko sabihin ng totoo. Muling tumango si Atty. Cruz. Nasa iyong desisyon, Iha. Pero tandaan mo, hindi ka naalipin. Isa kang Salazar. At hindi mo na kailangang magpakumbaba sa harap ng mga mapangmata. Pagbalik ni Danny sa bahay ng mga Romero, ay tahimik lamang siya. Sa kanyang bag nakatago ang mga dokumento, katotohanang nagbabago sa lahat. Pero sa kabila ng balitang siya ang tagapagmana ng isang malaking kumpanya, pinili niyang manatili sa tahanang yun. Kahit ilang araw pa. Gusto niyang makita kung hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong nangaalipin sa kanya. At saan ka na naman ang galing, ha? Tanong ni Aling Felisa, habang hinahalo ang tsokolating iniinom. Kung saan-saan ka nalang gumagala, akala mo may karapatan kang magliwaliw. Bibili lang po sana ako ng sabon. Palusot ni Danny, sabay iwas ng tingin. Huwag kang sumagot-sagot sa akin, ha? Ngayong gabi, linisin mo yung banyo. Laban mo yung bedsheets at isama mo na yung carpet. At pakintabin mo yung sapatos ni Gwen. May date daw siya mamaya. Opo, Aling Felisa. Maya-maya pa, dumating si Gwen. Hawak-hawak ang cellphone habang sinisigawan si Danny. Oh, nasaan na yung dress ko? Hindi mo pa ba nalalabhan? Hindi pa. Alam mo, pabigat ka talaga dito no? Hindi umimik si Danny. Tahimik siyang nagtungo sa labahan. Pero sa loob-loob niya, may bumubulong na kung alam niya lang kung sino talaga ako. Pagdating ng gabi, pinatawag siya ni Felisa. Hindi ka makakatulog sa silid mo ngayon. Gagamitin ng mga bisita ang guest room. Matulog ka na lang muna sa laundry area. Napayuko si Danny. Opo. Habang nasa sulok siya ng malamig na laundry area, iniisip niya ang lahat. Ang kabutihan ng lola niya, ang hirap ng buhay, at ang mga taong ginagawang basura ang dangal ng iba. Sa kanyang mga kamay, hawak niya ang lumang sulat ng kanyang lolo. Basa na ito sa luha. Kung sakaling matagpuan mo ito, tandaan mong hindi kita nakalimutan. Todo. Bulong niya. Handa na po. Kinabukasan, maagang umalis si Danny upang makipagkita muli kay Atty. Cruz. Nakasuot siya ng simpleng damit, pero may determinasyon na sa kanyang hakbang. Gusto ko na pong simulan. Ani Danny. Tama na ang pananahimik. Hindi ko man gusto ang paghihigante, pero gusto ko pong ipaglaban ang sarili kong dangal. Panahon na po. Tumango ang abogado. May plano ako. Ang Salazar Group ay interesado sa pag-aari ng boutique na pinapatakbo ng mga Romero. Kung ikaw ang bagong CEO, ikaw na rin ang magiging direktang negosyante nila. Napaisip si Danny. Kung ganon, lalapit sila sa akin, hindi bilang katulong, kundi bilang ka-level nila. Ngumiti si Atty. Cruz. At kapag dumating na ang araw na yun, ikaw na ang may kapangyarihang pumili. Ang humusga o ang umunawa. Doon na pagtanto ni Danny, hindi siya pinanganak para yurakan, kundi para tumindig. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa prinsipyo. Hindi lamang basta katulong si Danny. Isa siyang Salazar. At wala nang makakapagpabalik sa kanya sa putik ng kahapon. Lumipas ang 1 linggo. Sa paningin ng pamilya Romero, si Danny pa rin ang walang silbing katulong. Pero sa likod ng kanyang simpleng kilos, unti-unti na siyang lumalapit sa pagbabagong matagal na niyang hinihintay. Isang araw, dumating si Atty. Javier Cruz sa butik na pag-aari ng mga Romero. Kasama niya ang isang staff mula sa Salazar Group of Companies. Nakasuot sila, may daladalang portfolio at proposal. Ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Bungad ni Gwen. Agad itong ngumiti nang makita ang mga mamahaling relo ng mga bisita. Interested po ba kayong bumili ng mga damit dito? Lahat ng bagong collection naman ay imported. Ngumiti si Atty. Cruz. Actually, business proposal ang pakay namin.
Ang butik pong ito ay nasa magandang lokasyon at bahagi ito ng expansion plan ng Salazar Group. Interesado kaming bilhin ito. Buo, kasama ang pangalan, espasyo, at management rights. Napanganga si Felisa. Talaga? Bibilhin nyo? Abay, matagal na namin pinaghirapan to pero kung maganda ang presyo, pwede naman nating pag-usapan. Biglang sumabat si Gwen. At saka, hindi naman basta-basta itong butik namin, no? May pangalan na kami sa mga elite, kaya dapat makatarungan ang offer nyo. Ngumiti ulit si Atty. Cruz. Well, makatarungan naman ang presyo namin at siguradong magugustuhan nyo yan. Pero let me inform you na may kondisyon ang kumpanya namin. Kailangan kausapin nyo mismo ang bagong CEO ng Salazar Group para sa pinal ng negosasyon. Nagkatinginan ng mag-ina. Kung ganon, pwede na ba naming makausap agad ang CEO? Tanong ni Gwen. Halatang sabik magpakilala sa mayamang negosyante. Baka mamaya kakilala pa namin siya. Sumagot ang abogado. Tomorrow, sa ganitong oras, dadalhin ko siya rito. Pagkaalis ng abogado, sabik na nag-ayos si Gwen. Nagsuot siya ng pinakamahal niyang blouse, nagpabook ng salon, at nagpaturo pa kay Felisa ng mga tamang galaw sa negosasyon. Pag naging close natin ng CEO, baka bigyan pa tayo ng pwesto sa kumpanya. Ani Gwen, habang nagpa-practice ng ngiti sa salamin. Ngunit kinabukasan, dumating si Atty. Cruz at kasama niya si Danny. Nakaayos si Danny sa isang eleganteng corporate attire. Maayos ang buhok nito, simple ang make-up, ngunit ang pinakaagaw pansin ay ang tindig at kumpiyansa sa kanyang mga mata. Halos hindi siya makilala nila Felisa at Gwen. Wala pa ba ang CEO nyo? Akala ko ba makikipagkita tayo sa boss nyo? Tanong ni Gwen. Hindi pa rin nahahalata. Ngumiti si Atty. Cruz. Kinagagalak kong ipakilala sa inyo ang bagong CEO ng Salazar Group. Miss Daniela Salazar. Parang binuhusan ng malamig na tubig sina Felisa at Gwen. Ano? Anong biro ba to? Namutlang tanong ni Felisa. Hindi po ito biro, Aling Felisa. Sagot ni Danny, matatagang tinig. Ako po ang apo ni Ginoong Ernesto Salazar. At ako rin po ang dati niyong katulong, na araw-araw niyong inaalipusta. Hindi makapagsalita ang mag-ina. Tumulo ang pawis sa noon ni Gwen habang nanginginig ang labi. Ang dating tinatapakan nilang alipin, ngayon nakaupo sa harapan nila. Hindi para maglingkod, kundi para magdesisyon. Daniela? Hindi. Hindi pwede to. Pautal-utal na bulong ni Gwen, habang dahan-dahang umaatras. Isa kang katulong! Isa kang hampas lupa! Tahimik lang si Danny. Nakatingin siya ng diretso sa mga mata ni Gwen. Hindi na may takot gaya ng dati, kundi may dignidad. Oo. Naging katulong ako. Pero hindi kailanman naging hadlang ang pagiging katulong para sa karapatan kong igalang. Walang iya ka, singit ni Felisa. Nanginginig ang boses nito. Niloko mo kami? Ginamit mo kami? Nagpapanggap ka lang na mahirap? Tumayo si Atty. Cruz. Malamig ang tinig nito. Hindi po siya nagpanggap. Hindi niya alam ang totoo noon. At kahit nalaman na niya, hindi siya agad nagbunyag dahil gusto niyang makita kung paano niyo tratuhin ang mga nasa ilalim niyo. At nakita nga namin. Nanlaki ang mata ni Felisa. Paano ang butik? Amin to. Matagal na namin itong pag-aari. Hindi na po ngayon. Sabat ng staff mula sa Salazar Group. Naipasa na po ang rights sa Salazar Holdings bilang bahagi ng default clause sa loan contract na hindi niyo binayaran ng buo. At ngayon si Miss Salazar ang bagong CEO. Siya na rin ang may kapangyarihang magpasya kung ano ang mangyayari sa butik na to. Tuluyan nang napaupo si Felisa. Si Gwen naman ay tila nawalan ng kulay sa mukha. Danny, please, patawarin mo na kami. Hindi naman namin alam eh. Akala namin isa lang katulong. Putol ni Danny. Kung hindi pa pala ako mayaman, mananatili akong alipin sa paningin niyo. Tumulo ang luha sa gilid ng kanyang mga mata.
Alam niyo ba, ilang beses mo akong pinagutong. Pinalayas kahit na maulan. Binastos at pinagtawanan sa harap ng iba. At lahat ng iyon tiniis ko. Dahil iniisip ko na baka kahit pa paano may kabutihan pa rin dyan sa puso niyo. Natahimik ang lahat ng tao sa butik. Wala ni isa mang makapagsalita. Huminga ng malalim si Danny. Pero ngayon, hindi ako narito para gantihan kayo. Narito ako para itama ang maling sistemang iniwan niyo. Ang paniniwalang, ang may hirap ay walang karapatang igalang. Tumayo siya at lumingon sa abogado. Ipasara niyo ang butik na to. Magsisimula tayo ng bago. Isang lugar kung saan ang mga manggagawa ay may dangal at hindi sinisigawan ng mga empleyado dahil lamang sa estado ng buhay nila. Nagulat si Gwen. Ipapasara mo? Saan naman kami pupunta? Anong kakainin namin? Ngumiti si Danny. Ngunit hindi ito ngiting panunukso. Ngiti ito ng taong pinili ang pag-angat ng may respeto. Naranasan ko rin magtanong ng ganyan. At ngayon, kayo naman ang matututo. Habang naglalakad palabas ng butik si Danny, ramdam niya ang bigat na unti-unting nawawala. Hindi siya naghigante. Nagpakatao siya. At doon niya naunawaan na ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang pag-angat mula sa putik, kundi ang kakayahang hindi na rin ibalik ang iba roon. Lumipas ang ilang linggo, matapos ang pagbunyag ng katotohanan, sa buong syudad, pinag-uusapan ng isang kwento ng kasambahay na naging CEO. Si Daniela Salazar na minsang tinatawag na Danny ng pamilya Romero ay ngayon bukang bibig na sa mundo ng negosyo. Ngunit sa kabila ng atensyon, nanatiling simple ang kanyang pamumuhay. Wala pa ring alahas sa katawan at walang mamahaling sasakyan. Ang pinagkaiba lang, sa bawat hakbang niya, ramdam ang respeto. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa kabutihang asal. Samantala, si Aling Felisa ay napilitang lumipat sa isang maliit na apartment sa gilid ng Maynila. Halos wala na siyang pera at ang kanyang mga dating kaibigan ay umiwas na sa kanya matapos mawala ang butik. Si Gwen naman ay pansamantalang nagtatrabaho sa isang call center pero hindi matanggap ang pagbagsak nila. Isang araw, nakita silang muli ng hindi inaasahan sa isang libreng seminar na inorganisa ni Danny para sa mga kababaihang nais magsimula ng negosyo. Nakaupo sa likod si Felisa. Nakakap at salamin nito. Halatang ayaw makilala. Habang nagsasalita sa entablado si Danny, hindi siya nagpakapormal. Nagsimula siya sa kwento ng kanyang buhay. Minsan po, naging katulong rin ako. Pinangarap ko lang noon na sana matulog ako ng hindi giniginaw at magising ng may pagkain. Tahimik ang mga tao. Si Gwen ay naroon din, nakatayo sa likod. Pinagmamasdan niya si Danny, na ngayon ay pinapalakpakan at ginagalang. Pero, hindi lahat ng kahirapan ay dahilan para sumuko. At hindi rin ito dahilan para alipustahin ng iba. Ang tunay na yaman ay nasa pag-uugali natin sa kapwa. Dagdag pa ni Danny, bago bumaba ng entablado. Pagkatapos ng seminar, nilapitan siya ni Gwen. Halos hindi ito makatingin sa kanya. Danny, Daniela, patawarin mo ko. Tahimik na tumingin si Danny sa kanya. Hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, Gwen. Pero pinipili ko ang hindi maging katulad niya. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil mas malaya ang taong hindi dinadala ang galit. Wala na akong ibang babalikan. Garalgal na sagot ni Gwen. Nawala na ang lahat. Wala na rin si Mama. Wala na ang butik. Wala na rin rumirespeto sa amin. Hinawakan ni Danny ang balikat nito. Ngayon mo mararanasan kung paanong magsimula sa wala. Pero kung gagamitin mo to para maging mabuting tao, hindi masasayang ang lahat. Ilang sandali pa, nilapitan din ni Felisa ang dating katulong. Patawarin mo ako. Hindi ko alam. Hindi ko inakalang. Ngunit bago pa siya matapos, tumulo na ang luha niya. Mali ako. Hindi na sinagot ni Danny si Felisa.
Sa halip, iniabot niya ang flyer ng seminar series. Bukas meron ulit. Libre ito. Kung nais niyong matutong magsimula, nariyan ang pinto. Pero ang pagpasok ay nasa inyo na. Habang papalayo si Danny, hindi niya na kailangang lumingon pa. Alam niyang sa wakas, ang hustisya ay hindi laging nasa anyo ng parusa. Minsan, ito ay nasa anyo ng leksyon at pagbabagong hindi binibili ng pera. Makalipas ang ilang buwan, malayo na ang narating ni Daniela Salazar. Hindi lamang bilang CEO ng Salazar Group of Companies, kundi bilang simbolo ng inspirasyon sa marami. Sa halip na ito ng kumpanya sa kita lamang, binuksan niya ito sa mga programa para sa mga katulong, manggagawa at maliliit na negosyante. Isa sa kanyang ipinag-utos ay ang Dignidad Program, isang proyekto na nagbibigay ng libre at mataas na kalidad ng pagsasanay sa mga kasambahay upang makapagsimula sila ng sariling hanap buhay o makapag-aral. Marami ang nabigyan ng bagong pag-asa. Sa loob ng conference hall, puno ng mga bisita, investors at media. Nagsalita si Danny sa taunang Salazar Foundation Gala Night. Suot niya ang isang simpleng kulay ivory na dress, walang mga mamahalin na alahas, at ang kanyang buhok ay nakapinig. Walang labis, walang kulang. Isang pinunong may dangal. Kung tatanungin niyo po ako kung saan ako nagsimula, ani Danny habang hawak ang mikropono. Hindi ko sasabihin sa kumpanya. Hindi rin naman dahil sa salapi. Nagsimula po ako sa sahig. Literal. Kasama ng alikabok, ng panalait, at ng gutom. Pero sa ilalim ng lahat ng yun, may isang bagay akong hindi nawala. Ang paniniwala kong may halaga ako. Natahimik ang buong hall, ngunit damang-dama ang bigat ng kanyang tinig. Ang kwento ko po ay hindi lang kwento ng tagumpay. Ito ay kwento ng pagbangon. Dahil kung ang isang kasambahay ay pwedeng tumayo bilang CEO, dapat ay wala ng taong minamaliit pa. Lahat tayo ay may kakayahang umangat kung bibigyan lang tayo ng pagkakataon. Nagpalakpakan ng lahat. Nagsitayuan ng mga tao at lahat sila ay nagsihayawan. Masaya sila sa kanilang narinig, hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa puso ng salita. Sa isang sulok ng venue, naroon si Gwen. Tahimik na nakaupo sa isang mesa. Isa na ring volunteer ng Dignidad Program. Unti-unti, tinutupad niya ang pangakong magbabago siya. Sa tabi niya ay naroon si Aling Felisa na ngayon ay tumutulong bilang tagapagluto sa mga libreng feeding program ng foundation. Simple ang naging buhay nila, pero mas tahimik at may respeto. Pagkatapos ng programa, lumapit si Miguel Soriano, isang dati nilang kapitbahay na tahimik na sumusubaybay sa kwento ni Danny. Daniela, Anya, salamat. Dahil sa'yo nagbago rin ang pananaw ko sa mga taong binabaliwala ng lipunan. Hindi mo lang binago ang buhay mo. Binago mo rin ang pananaw namin. Ngumiti si Danny. Ang kailangan lang talaga ay may magsimula. Sa huling eksena ng gabing yun, nakatingin si Danny sa mga bituin sa langit mula sa veranda ng building. Huminga siya ng malalim. Hawak-hawak ang lumang sulat ng kanyang lolo. Lolo, bulong niya. Sa wakas, hindi na ako alikabok na tinataboy. Ako na ngayon ang hanging bumubuhay sa mga gaya kong dating pinupulbos ng mundo. At sa likod ng alikabok ng kanyang kahapon, nagniningning ang isang bagong kinabukasan. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng minsang itinuring na wala. Isang taon matapos ang pag-upo ni Danny bilang CEO ng Salazar Group, binisita niya ang maliit na bahay na dating tinutulayan niya sa Pamilya Romero. Wala na roon ang mga luma at sirasirang gamit. Wala na rin ang lumang laundry area kung saan siya minsang natulog sa malamig na sahig. Ang tanging na natili na lamang roon ay ang alaala ng kahapon. Sa kanyang kamay, hawak niya ang parehong kahon na unang nagbunyag ng kanyang pagkatao. Ipinaayos niya ito, pinalagyan ng salamin at nilagay sa bagong Dignidad Hall. Isang pasilidad na itinatag niya para sa mga nais magsimulang muli. Doon, makikita ang larawan ng kanyang lolo. Ang sulat,
at isang maliit na plakang may nakasulat na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa laman ng bulsa, kundi sa tibay ng puso. Maya-maya, lumapit ang isang batang babae na kasama ang kanyang inang dating kasambahay. Ate Daniela, bulong ng bata. Totoo po ba na dati po kayong katulong? Ngumiti si Danny at lumuhod sa harap ng bata. Oo, at hindi ko yung kinakahiya yun. Dahil kung hindi ako naging katulong, baka hindi ko natutunang maging tunay na tao. Mula sa malayo, pinagmamasdan siya ni Gwen, na ngayon ay isa ng full-time community organizer. Habang hawak ang isang booklet ng program proposals, ngumiti siya at tumango sa direksyon ni Danny. Tumango rin si Danny pabalik. Wala nang galit, wala nang galos. Ang natira na lang ay pag-unawa. Sa muling paglalakad ni Danny palabas ng building, huminto siya sandali at huminga ng malalim. At maraang sinabi sa sarili, sa likod ng alikabok ng kahapon, doon pala ako pinanday. At siya'y patuloy na naglakad. Hindi na bilang kasambahay, hindi na bilang CEO, kundi bilang tinig ng lahat ng minsang pinatahimik, niyarakan, ngunit muling bumangon at nagningning.